Akala ko ba walang uwian? Akala ko ba hindi kayo aalis sa pwesto ninyo hanggat hindi bumababa si President Bongbong Marcos? Akala ko ba hanggat hindi tinatanggal yung VAT ay hindi aalis ang grupo ni Libiste diyan sa Liwasang Bonifacio? Akala ko ba kung hindi i-withdraw yung kasong isasampa kay Rodante Marcoleta ay hindi mag-uuwian itong grupo ni Atty. Respicio? O ano nangyari? Ibig bang sabihin, nilaglag kayo ng Iglesia ni Cristo? Dahil sabi po dito sa balita, INC ends Peace Rally. Iglesia ni Cristo or yung INC ends Peace Rally at Liwasang Bonifacio in Manila on Thursday. INC spokesperson Edwin Sabala said, sabi niya, nawa ay kung gaano tayo kapayapa nagpunta at naglakbay papunta rito, nawa ay ganun din sa ating pag-uwi. Oh, okay. Kayo mapayapa. Yung mga inistorbo ninyo, yung mga pinirwisyo ninyong taong bayan, yung hindi nakapasok sa kanilang mga trabaho, sa kanilang eskwelahan, yung mga dumaan dyan, nakita nyo yung nakamotorsiklo na inagawan or kinuha yung kanyang susi at sinabihan pa nila na gusto mong mamatay? Yan ba ang mapayapang kilos? Paano na yung paghihikayat nila Eric Celis at Jing Paras na mag-standby daw si Sara Duterte dahil ang sabi ni Harry Roque, hindi aabutan ng dilim, si Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas. O ano kayo ngayon? Nga kayong lahat. Ito naman kasing Iglesia ni Cristo Pinaglalaban nyo, accountability, transparency. Hindi ba yan din naman ang mensahe nyo nung nag-rally kayo sa Luneta? Ganun din naman ang kunwari sinasabi nyong hinahanap nyo. Naghahanap kayo ng transparency and accountability. Pero sinusuportahan nyo si Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder. Yan ba ang sasabihin nyong naghahanap kayo ng accountability at transparency? Nang dahil lang sa magiging kaso ni Marcoleta, nag-rally kayo, nagpakita kayo ng puwersa na akala nyo masisindak ninyo ang gobyerno para hindi ituloy ang pagkaso kay Marcoleta. Balita ko, itutuloy pa rin yung pagkaso kay Marcoleta. Dahil unang-una na, inamin niya yung kanyang pagkakasala. So dapat si Marcoleta sa korte na nagpapaliwanag. Itong si Libiste, naghakot pa dyan sa Liwasang Bonifacio. Tapos kamukat-mukat mo, naggagagano sila Libiste. So ginawa pang pangangampanya ni Libiste itong kanyang mga taong hinakot dyan sa Liwasang Bonifacio. O itong si Atty. Respicio, hindi daw sila aalis ng EDSA hanggat hindi binabawi yung kaso ni Marcoleta. At itong Quezon City Councilor na si Ludovica ba yun? Akala ko hindi ka aalis ng EDSA hanggat hindi bumababa si President Bongbong Marcos. Nagsalita rin si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, na wala nang alam gawin kundi ang magpakalat ng fake news. Hindi ba isa sa pinupunto ni Amy Marcos ay yung mga magsasaka natin na hindi daw iniintindi, hindi binibigyan pansin ni President Bongbong Marcos? Bakit hindi ba niya alam o kunwari hindi niya alam na 10,000 magsasaka sa Bicol hindi nababayaran ang kanilang utang sa gobyerno na aabot sa 418 million. Yan ba ang hindi inaasikaso ni President Bongbong ang mga magsasaka natin? So fake news lang talaga itong si Amy Marcos. Si Alan Peter Cayetano na naging vlogger na lang at ngayon ay rallyista mula nung siya ay mapatalsik bilang Senate President. Okay na sana yung peaceful, kung peaceful talaga yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pero nung pinagsalita ninyo, itong mga DDS na to, wala na. Nasira na ang kredibilidad ng Iglesia ni Cristo. Ano ang tawag ngayon sa inyo ng mas nakararaming Pilipino? Kulto. Hindi na relihiyon ang tawag ng mas nakararaming Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Kulto. Mga robot ang kanilang mga followers. Mantakin ninyo, isinaalang-alang ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang kalusugan ng kanilang mga kaanib. Ulanin, mainitan, mabilad sa araw, tapos ang dami pang nagreklamo na hindi daw nabayaran. Yun daw ibinayad sa kanilang 100 na hindi pa nila natatanggap, hindi pa pala kasama ang pagkain at inumin. So maraming na-disappoint. Kaya siguro nung pangalawang araw ng INC rally, nabawasan po sila. Dahil nung unang araw, 16,000 daw ang attendees. Nung pangalawang araw,
8,000 something na lang. Pagdating sa Liwasang Bonifacio, not enough para magpatuloy yung kanilang rally. Not enough para pababain si President Bongbong Marcos. So ano ang napala ng Iglesia ni Cristo? Maliban sa masira ng tuluyan ang pangalan nila. Akala kasi nitong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, makukuha nila ang simpatya ng taong bayan. Akala nila kapag nag-speech itong si Amy Marcos at magtawag ng suporta sa publiko at sa mga religious groups at sabihin niyang, welcome lahat dito, we are one. Nakiisa ba sila sa inyo? Hindi. O di napahiya kayo, so yung inyo sanang rally hanggang Biyernes, kung saan man kayo venue magrarally, hanggang ngayon na lang. Ibig sabihin, hindi po sila nagtagumpay. Mas okay na sana yung rally ng INC sa Luneta eh. Truth, accountability, tama. Kasi siwalat pa lang ni President Bongbong Marcos yung tungkol sa flood control anomalies. Itong 3 araw na rally nila, na kesyo naghahanap ng truth, accountability, transparency, pero sino ang kanilang pinagtatanggol? Sino ang kanilang pinagtatakpan? Si Senator Rodante Marcoleta. Alalagot ka, Marcoleta, nang dahil sa'yo, tuluyan ng bumagsak ang kredibilidad ng Iglesia ni Cristo. Tapos nagpalabas pa kayo ng bagong script na kesyo, I am Catholic and I am proud sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Iilan lang ba yan? Ang kailangan ninyo, yung buong puwersa ng Katoliko para kayo magtagumpay kung gusto ninyong pababain si President Bongbong Marcos. O partida pa yan. Nasa abroad si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos. Pagkakataon nyo na sumugod. Dahil kung di man gagawin ng Iglesia ni Cristo yan, andyan yung mga DDS. Kaya nga nagsanib puwersa sila eh. Hindi ba ang gandang tignan? DDS ka na, Iglesia ni Cristo ka pa. Nagtagumpay ba? Hindi. So, ang pagkakamali ng INC, pinagsalita pa itong mga DDS, lalo lang kayong nawalan ng kakampi sa taong bayan. At sino naman ang kakampi sa ginawa ninyo? Na merwisyo kayo ng taong bayan. Tapos sasabihin ni Alan Peter Cayetano, parang kailangan daw may maperwisyo dahil para maipahayag yung kanilang damdamin. Yung inyo lang yun. Yun kasi ang gusto ninyo. Hindi nyo na inisip yung libo-libong na apektuhan nung sinarado ninyo ang EDSA. And you call yourself Church of Christ? Iglesia ni Cristo? Ganyan ba ang mga religious groups natin? Perwisyoin ang taong bayan para lang makamit yung kanilang ipinaglalaban? Sana nga kung tinuloy nyo na lang na search for truth, accountability, and transparency. Pero nung dinugtong nyo pa na yung rally ninyo ay in support of Rodante Marcoleta, wala na. Tuluyan na kayong bumagsak at kahit pagamitin ninyo ang pangalan ng Katoliko, maglabas man kayo ng maraming mga post o comments ng mga Katoliko daw na gusto ang ginagawa ng INC, huwag nyo nang idamay ang Katoliko. Sabihin nyo na lang, I am DDS and I support INC. Ganun na lang yun. Diretsahan na. Manggagamit pa kayo. Akala ni Amy Marcos, tatalima ang publiko. Susunod ang Catholic Church sa panawagan ni Amy Marcos. Sino ba ang akala ni Amy Marcos sa sarili niya? Si Cardinal Sin? So, meron bang napatunayan ang Iglesia ni Cristo sa isinigawa nilang 3 araw ng pamimerwisyo? Wala. Lalo lang nasira ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga ng iba ito nabasa ko kay E.D. Boy J. Ang sarap pala maging INC kapag nagkasala sa batas, ipagtatanggol ka ng buong kaanib. Kasi nga, we are one. At isa sa mga benepisyo ng pagiging kulto, the freedom to commit a crime. Ipaglalaban ka ng INC. Yay! Kaya sa susunod na eleksyon, yung mga tatakbo sa 2028 election, abay, umanib na kayo. Magpabautismo na kayo sa Iglesia ni Cristo. Dahil kahit na kayo ay gumawa ng anomalya, maging plunderer man kayo, hindi kayo magagalaw ng gobyerno dahil ipaglalaban kayo ng INC. Dahil magrarally sila para ipagtanggol itong taong imbis na hikayatin nila na harapin ang magiging kaso niya,
Aba, full force, nag-rally sila. At syempre, may side trip pa yan. Hindi lang naman tungkol kay Marcoleta yan. Tandaan ninyo, ilang araw na lang, impeachment trial na ni Sara Duterte. At para sa akin, kaya sila nag-rally, hindi lang para kay Marcoleta, kundi para kay Sara Duterte. Na kung sakaling mapabagsak nila si President Bongbong Marcos, tulad din sinasabi nila Harry Roque at nila Eric Celis, na mag-standby ka na dyan, Sara Duterte, ha? Dahil malapit ka ng maupong presidente. Naku, pinapagod yun naman si Sara Duterte. Ilang beses yun ang sinabi yan na mag-standby ka. Then malapit ka na maging presidente. Sabi nga ni Harry Roque, hindi aabuti ng dilim. Presidente na si Sara Duterte. Ano nangyari? Nga. So sa susunod, ibalik nyo sa dati yung inyong rally Iglesia ni Cristo. Truth, transparency, and accountability. Dahil lahat po tayo, yan ang hinahanap. Hindi po natin makakamtan yan kung tayo ay rally ng rally. Kasi ang gusto nyong palabasin, si President Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. So, diyan kayo nagkamali. Tanga ba naman si Bongbong Marcos? Siya na ang nagsiwalat ng anomalya. Siya pa pala ang mastermind. Isip-isip din. Sinong maniniwala sa naratibo ninyo? So, next time, stick na lang kayo sa dati nyong style. Truth, accountability, transparency. Hindi yung ipagtatanggol nyo ang isang opisyal na nagkataong kaanib ninyo na ang akala ninyo kung kayo ay mangbubuli at mananakot ay hindi na matutuloy ang kaso ni Rodante Marcoleta. Sa ngayon, natapos na yung drama ng INC at nakakalungkot lang po na malaman ng mas maraming sambayan ng Pilipino ng INC pala. Ayon sa majority na naperwisyo sa 3 araw ng rally nila, ang INC daw pala ay kulto. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.